Ayan, pag-usapan natin kung magkano ang ano natin, ang nagagastos natin sa araw-araw, cost of living natin dito sa Czech Republic. Sa pamilya ng tatlo, asawa ko, anak ko, tsaka ako, araw-araw na ano lang to ha? It means, yung depende sa mga grocery nyo araw-araw. Kung halimbawa, halos mayroon na kayo lahat. Yung ano lang sa amin dito, yung cost of living namin dito sa pang-araw-araw na budget sa bahay namin. Sa isang araw, pwede ng 100. Kung minsan pa nga, kung talagang super maraming paninda na mura, sa 100 mo, marami ka na mabibili. Kung sa isang, for example, 1 week na grocery mo yon, o di ano na yan, 7 days, halimbawa ang gastos mo is ano lang, 5, 6, 700. For example lang yun ha, 700, isang araw, 100. O sabihin na nating ano, 7. Hello guys, nandito na naman tayo sa ano, siyempre gagala ulit, punta tayo sa shopping mall. Tayo ay bibili ng mga gulay ulit. Kung ano ang makita natin, tara bilhin natin. Bibili rin ako ng agahan ng asawa ko. Kasi yung binili ko kahapon, pang umaga, ay kaninang umaga pala, ubos na niya. Tara, madilim na naman. Ayan, magiging migra ulit tayo. Ayan o. Ayan, ganito dito. Madilim ulit. As usual. Saan tayo pupunta? Tara. Dito tayo sa taas. Ano? Pupunta. Ayan. Madilim. Ito, restaurant ng mga pusa. Nagsarado. Parang may bagong mag-o-open ulit. Ayan dyan. Ayun sa kabila, pusa rin ang may-ari. Pusa rin may-ari. Restaurant pusa rin. Kaya yan. Nagiging blue ulit tayo. Ayan, dyan pusa. Restaurant ng mga pusa. Kung papasok kayo dyan, ano, pwede kayong pumasok, allowed kayo. Kaso nga na, wag kayong magdala ng aso. Ako, mag-aawa yung aso pusa dyan. Palalayasin kayo. Tara. Tingnan natin. Ayan o. Ayan, yun yung Club Lipa rito. Ayan, yun yung para ina-extend nila rito Ayan, tingnan nyo sa Europa. Ang lamig. Punta tayo sa ano, sa bilhin ng mga damit. Tingin tayo. Tara. Ayan, dito tayo ngayon sa ano, sa bilihan ng mga branded na mga damit. Kasi pag nalinis ko yung ano ba yan, yung cabinet ko, magla-live selling tayo sa mga gustong umorder dyan. Maganda-handa na kayo. International to. Magsesend ako ng ano, magbibigay ko sa inyo ng mga picture. Yan, dito tayo sa New Yorker. Dito tayo. Kung baka next week mag-uumpisa na ako magla-live selling. Ano, sa mga gustong umorder, pre-order. Ayan. Maganda to. Tingnan niyo $399 na lang. Siyempre, hindi ko rin naman pwedeng
ibinta yung kung anong presyo dito. Ganun din. Ano pa, bagahe pa. Mahal ang pabagahe. Mas mahal pa sa presyo ng damit. Ayan. Yun muna tayo. Saka may music eh. Yan, magagandang mga damit dito. Oh. Mga ano, ganyan oh. Mga branded na sapatos. Ganda. Mix. Yan, mix. Badura. That's it. Mapita. Maganda yan oh. Mix.
Ayan, pag-usapan natin kung magkano ang ano natin, ang nagagastos natin sa araw-araw, cost of living natin dito sa Czech Republic. Sa pamilya ng tatlo, asawa ko, anak ko, tsaka ako, araw-araw na ano lang to ha, it means, yung depende sa mga grocery nyo araw-araw. Kung halimbawa, halos mayroon na kayo lahat. Yung ano lang sa amin dito, yung cost of living namin dito sa pang-araw-araw na budget sa bahay namin. Sa isang araw, pwede ng 100. Kung minsan pa nga, kung talagang super maraming paninda na mura, sa 100 mo, marami ka na mabibili. Kung sa isang, for example, 1 week na grocery mo yon, o di ano na yan, 7 days, halimbawa ang gastos mo is ano lang, 5, 6, 700. For example lang yun ha, 700, isang araw, 100. O sabihin na natin 7 days sa isang linggo, ang cost of living natin ay 1,000. Pwede na yun, marami ka na mabibili. Kasi dito sa Czech Republic, talamak ang bintahan ng mga mura. Kaya yon. Kaya sa 1,000, for example, 1,000 mong pera na sa Czech crown, marami ka na mabibili rito. Mapupuno na yung yung refrigerator mo. Sa mga lang dito, yung mga gulay-gulay. Kung minsan ino-consider nila talagang murang-mura, tag sa 10. Oo, kung minsan taglilima, tag 5, yun lang, mura na. Kung anong mura, kung talagang nagtitipid ka rito sa Czech Republic, yun ang bilihin mo. For example, mga gulay-gulay. Ayan, kapag nagmura, ang ginagawa ko, halimbawa, murang kalabasa. Kasi pagkain ko lang naman binibili ko, tsaka patatas. Kalabasa, di malaki na yon, halagang 20 or 30. 20 yun ha, or yun, kumisan, hindi ko yun nauubos, kumisan, 2 linggo kung maubos yun, kasi malaki. Ginagawa ko, tinatagtad ko, nilalagay ko sa freezer. Inaano ko yun, packaging na kung ilang piraso ang kaya kong ubusin sa isang araw. Hindi naman ako nagkakalabasa isang araw, isang araw-araw. Mauumay na ako niyan. Tapos, halimbawa, nag-unsel yung hotdog. Tagbe-20. Ayun, bili ka. Yun nga lang, sa 100 mo rito. Or, cost of living mo, yung sa grocery lang. Ang pag-uusapan natin. Sa grocery lang to ha. Sa 1,000. Malaki na ang mabibili mo. Kumisan pa nga hindi mo yun mauubos. Sa isang linggo, 1,000. Kung talagang matipid ka. Kung yung 1,000 bibili mo yung talagang mamahalin, hindi ka marunong magtipid, talagang kulang yung 1,000. Hindi ka na naghanap ng mga mura-mura. Kasi dito ang daming mura. Tinapay, mura. Tagpipisos lang, 2 piso. Katapos, malapit ang Germany sa amin. Kung minsan yung mga tinapay na free bake, mura doon yung bibilhin mo hindi pa luto, ibibig mo na lang rito, tagsa 10, 6 na piraso na, ang dami na nun. Hindi pa nga kami nakapunta doon. Pupunta kami sa Germany kapag may pag may euro kami. Kasi ibang pera nila rito eh. Sa Germany, ang pera nila euro. Sa Poland naman, Poland money. Dito, Czech money. Kaya kung pupunta kami doon, hindi kami, kasi kung minsan namili kami sa Poland, nagpapapalit kami ng pera. Yung kuminsan, maraming bari yung natitira. Paminsan-minsan lang kaming pupunta sa Poland. Sayang yung bariya. Kaya dito sa amin, pwede kang kung sawa ka na sa pag-grocery dito sa Czech at nakita mong mura sa Poland or Germany, doon ka, mag-drive ka.
malapit lang dito eh. Ang kagandahan lang sa tinitirahan namin, ang boundary is malapit. Mga 10 minutes driving to Germany. Mauuna pa yung boundary ng Poland kasi sa Germany. Mga 5 minutes lang to 10 minutes. Pwede na, nandun na kami sa Poland. Kaya kung minsan nagsasawa na kami rito, pupunta kami doon sa sa Germany. Mas gusto ng asawa ko yung pagkain ng mga Germany kasi quality. Yan ang sabi niya. Lahat na nagsasabi rito, quality ang pagkain ng isa gross yung mga nabibili sa sa Germany. Quality yung mga product nila. Mas quality pa nga kaysa dito sa Czech Republic. Kaya yung ibang mga kaibigan niya, kasi nasubukan na namin yun ikinumpara ko yung mga rito, yung mga dilata minsan, tsaka yung mga ketchup. Mas quality sa sa Germany. Kinumpara ko yung ketchup ng ng Czech at tsaka doon. Aba, yung mga ketchup nila doon sa Germany, mas sarap. Iba't iba ang flavor. Tsaka yung mga mayonnaise nila, iba-iba rin ang flavor. Yung mga cheese din nila, iba-iba ang flavor. Masasarap. Kaya quality yung mga doon, product nila. Ayun nga lang, ayaw niya sa Poland. Hindi ko alam kung ayaw niya sa Poland. Medyo mahal kasi sa Poland yung mga paninda nila. Mas mura pa sa Germany. Ayun. Yun nga lang, yung may mga murang paninda sa Germany. Kung tumitingin ka rin sa kung minsan din sa Germany, talamag din ang bintahan ng mga murang mga paninda. Diyan lang sa boundary namin, marami. Ayun. Kung minsan din na kami tumitingin sa Poland Kasi alam namin medyo mahal sa Poland yung mga grocery. Kasi diyan sa boundary sa amin, Poland na. Ayan. Katapos mga ilang minuto lang, Germany. Di pipiliin na ng asawa ko mag-grocery sa Germany na lang kaysa sa Poland. Yun ang gusto niya sa Germany kasi quality daw ang mga mga product doon. Masusubukan niyo yan. Ikumpara ninyo sa sarili ninyo. Ayan. Namili ako ngayon sa halagang lang 66 kurun na pera namin. Ayan, may bigas na ako. Kung bigas sa akin at saka may patatas sa bahay namin. Sa mga taga-Czech, patatas is life sa kanila. Or pasta is life sa kanila. Yan mga gusto-gusto nila. Sa akin naman, kapag may bigas na ako sa bahay, nabuhayan na ako na loob, pwede na to. Kahit na anong ulam na yung iluto ko, pwede na. Sa mga nagtitipid yan, yan ang unahin nyo, bigas. Bigas is life. Ayun, magsasayang. Nakalimutan ko. Sa kakadada ko, nakalimutan ko na magsaing. Magsasaing muna ako. Ayan, ang pag-uusapan na lang natin yung sa grocery, cost of grocery natin sa isang linggo. Sa isang linggo, sabi ko sa inyo, may pera kang 1,000 rito. Na yan? Marami ka na mabibili. Kuminsan pa nga nakagastos ko kuminsan 500 isang linggo, okay na yon. Sa 500 mo, kung talagang nagtitipid ka rito, marami ka na mabibili sa mga gulay. Marami ka na mabibili kasi murang-mura mga gulay dito. Kahit mga prutas, kuminsan yung apple, naku, 1 kilo is 16 lang. 16 kurun tapos mga orange kuminsan ganyan din tagbe-20 1 kilo, ang dami na nun. Di marami ka na hindi mo naman yung 1 kilo naman kakainin mo yun sa isang araw lang, sa isang linggo na yun. Hindi pa nga namin nauubos yung kapag bumili kami ng 1 kilo na na orange. Ayun, 20 lang yun kung minsan, or 26. Marami ka na mabibili sa 500 sa isang linggo mo yun. Tipid na yun. Marami ka pa, may baboy ka pa doon. Ayan, marami kasi kung minsan din yung yung mga baboy din dito mura. 1 kilo minsan is
wala pang 100, nag-o-on sale din. Lalo yung mga manok, Diyos ko po, yung mga laman-laman sa 50 makakabili ka na, ang dami na nun dito, or 30 or 40. Yung hita ng manok na malalaki, ganito kalalaki, minsan nga makakabili ka nga 5 piraso, tag 50 lang. Nako, kung halimbawa ititinula mo isang hita tinola, tapos sahugan mo pa yung kahit anong gulay, patatas lang isahog mo, masarap na yung tapos may may yung yung parang pichay ng kimchi, anong pangalan nun? Ayun, masarap na yung kahit anong gulay, dami rito. Tapos yung mga salad leaves, naku, kung minsan tag sa 10, tag 9, binta nila rito, kung 500 na yan, kung minsan ang dami ko ng supot na nabibili, pwede na yan sa 1 linggo, tipid na yon. Tapos mga tinapay na ito, kung minsan tagti-3 lang or 2, naku, mura na. Kung minsan pa nga nag-uusil, halimbawa yung mga pre-bake na mga tinapay, or nag-uusil minsan, kung minsan 50% nila, ang daming mura rito. Kaya sabi ko 500 na 1 linggo mo rito, kasya na. Pagkakasyahin mo na yun, kung talagang nagtitipid ka, kung buhay mayaman ka naman at malaking sinasahod mo, ayan, sabihin mo 3,000 or 5,000 every week. Talagang pipiliin mo, yung talagang mamahalin. Ayan. Super tipid ang mga tao dito, mga taga-check. Hindi kagaya ng iba. Super tipid sila. Mahirap kaya mawala ng pera rito. Ayan. Super tipid. Kala niyo siguro, mga puti siguro, yung mga hindi pa nakakapunta rito. Sabi nila siguro Amerikano asawa niyan. Or Apam ang asawa niya, naririnig ko. Apam ang pangalan niyan. Asawa niyan, maraming pera, hindi niyo lang alam. Maraming Apam na mahihirap. Maraming mga Apam dito na pulube. Maraming Apam na walang bahay. Maraming Apam na janitor dito. Maraming Apam na factory worker. Yan ang isipin ninyo. Hindi lahat ng Apam is milyonaryo. Kung Apam ang pag-uusapan natin, depende sa Apam, na lang yung may-ari ng Facebook, tsaka si Elon na lang ang ninyo, yun ang mga milyonaryo. Kaya yung mga Apam na sinasabi niyo, mapera, walang mapera mga yan. Tudo kayo din yan, mga factory worker din mga yan. Ay nako.